Okay, bagaman sabi nga sang-ayon sa balita, ay bagaman lumabas na yung tinatawag na vaccine para sa COVID-19, pero merong panibagong strain ng COVID-19 na ngayon ay lumalabas at lumalaganap. At dahil nga rito ay nagkakaroon ng pangamba o pagkatakot ang maraming tao sa mundo, maraming pamahalaan. Kasi bakit nga po? Kasi yung vaccine na natuklasan ay para yun dun sa unang uri ng COVID-19. Dito sa panibagong strain, siyempre ibang klase muli ang kinakailangang ihanda nila dito para itong panibagong strain ito ng virus ay masugpo. But siyempre, sa pagpasok na ito ng taon, bagaman ang COVID-19 ay nariyan pa rin, walang makapipigil sa atin para tayo ay patuloy na gumawa para sa ating Diyos. Walang makapipigil para tayo ay patuloy na magsaya. Bagaman meron tayong alalahanin bilang tao, pero hindi ito dapat magdulot sa atin ng pagkaabala sa paglilingkod sa ating Diyos. Ang 2020 ay wala na po. Kaya kung ano man yung ating mga naranasan sa iba't ibang kaparaanan o sa iba't ibang kadahilanan, ay isama na natin na mawala na katulad ng 2020. At ngayon pa po, tayo ngayon ay nasa year 2021. At kapag dumadating yung panibagong taon, alam ko maging ilan sa atin o marami sa atin ay merong mga tinatawag na New Year's resolution. Yun ay napakapalasak na. Every time na dumadating yung bagong taon, lagi natin naririnig yan o ginagawa natin sa ating sarili, whether yan ay hayagan or sikreto. Hayagan kasi gusto natin na talagang ma-challenge tayo, maging yung iba. Yung iba naman secretly, ginagawa ito kasi napapahiya na baka hindi niya matupad sa kanyang buhay. But siyempre, lahat tayo, kung pangit ang nakaraang taon, gusto natin ang pagbabago na maging maganda yung taon darating. At kung maganda naman yung ating naranasan noong nakaraang taon, ang gusto natin maging mas maganda itong taon na ating lalakaran ngayon sa buhay natin. Ang salita ng Diyos, kaya sinabi natin, walang anumang pangyayari sa mundo ang magiging dahilan para hindi natin ito marinig at patuloy na may pahayag. Kaya ngayon muli sa umagang ito, ang Diyos ay magpapahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Pablo sa kanyang mga isinulat sa mga taga-Pilipos 3:4 hanggang 14. Nais ko po na basahin sa atin bilang saligan ng mensahe na sa umagang ito nais ng Diyos ay tanggapin natin. Sa verse 4 ang sabi po rito, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni naman na siya may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y hindi tinuli sa kay 8 araw mula nang ako'y silang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, ilusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay ko yung kung walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipagkaisa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhay mula sa kamatayan. Hindi sa nakamtan ko na mga bagay nito, hindi rin ako ganap na.
Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Dito po sa ating binasa na very popular na kada dumadating yung tinatawag na pagpapalit ng taon, laging yung sinasabi o nababasa itong mga talata na ating binasa. At sa umagang ito, patuloy pa rin na kung ito man ay narinig na natin ng mga nakaraan bilang paalala sa atin ng Diyos, kanyang mga salita, sa pagharap sa panibagong taon, muli sa umagang ito'y nais pa rin na i-refresh tayo ng salita ng Diyos. O kung hindi ito nagkaroon ng kaganapan sa atin, magkaroon tayo ng panibagong panimula o yung fresh start para yung ating buhay, paglilingkod ay maging katanggap-tanggap o maging kaluguran ng ating Diyos. Itong 2020, ito'y napaka-memorable sa lahat sa atin. Kasi sa ating lifespan, sa ating buhay, ngayon lamang natin naranasan itong pandemic. Yung iba, 100 years ago, o more or less 100 years ago, nakaranas din na ganyan. Pero tayo sa ating kapanahanan, ngayon lamang tayo nakaranas. Kaya ito'y bahagi ng ating buhay, paglilingkod, buhay spiritual, na masasabi nating makasaysayan at marami tayong mga ikukwento tungkol sa buhay natin. Aside from COVID-19, marami tayong naranasan sa ating buhay. Sa tinatawag na pagtatagumpay, sa pagkakasundo, okay lahat yun, walang problema. Pero ang hindi talaga maiwasan, tayo nakaranas ng mga pagkakamali sa ating buhay. Nakaranas tayo ng kabiguan. Whether yan ay pagkakamali, mistakes or failures na sinadya natin, bunga ng ating ginawa, or hindi natin sinasadya yung nangyari talaga sa atin, bunga ng ibang tao. Pero ano man ang mangyari, pagbalik-balik ka rin man, lahat tayo nakaranas ng mga sinasabi natin na yan. At maraming pagkakataon, yung mga pangit na pangyayari yan, yan ang nagdudulot sa atin para tayo maalipin ng mga pangit na pangyayari, kaya hindi tayo makamove on o hindi tayo makapagsigla ng paggawa o paglilig sa Diyos dahil doon sa mga karanasan natin na yan. Doon sa ating personal na buhay, marami tayong karanasan. Di ba? May mga naramdaman tayong masaya at meron din masakit. Sa buhay paglilingkod, meron din ganyan. Kaya dahil dito, yung ating buhay paglilingkod, hindi natin magawa yung tinatawag ng mas masiglang paglilingkod dahil nga naaalipin tayo ng mga tinatawag na karanasan. Sa umagang ito'y nais pa rin ng Diyos na makita natin yung kanyang ipinapayo sa atin. Kung paano tayo ay magiging kagamit-gamit sa kabila ng may mga pangit na naranasan, patuloy tayo magsigla sa paglilingkod sa taong ito na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Dito sa ating binasa ngayong umaga, sa tala ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 3. Dito merong 4 na bagay na nais ng Diyos sa umagang ito maging pagkain ng ating kaluluwa, ng ating spirito, upang patuloy na tayo makapaglingkod sa Kanya at makapagsimulang muli para sa isang mas masigla at mas matagumpay na paglilingkod sa Diyos. Yung unang bagay na nakita natin dito na sa atin ay sinasabi na dapat nating gawin para magkaroon tayo ng panibagong panimula o panibagong sigla. Sabi rito, get your eternal destiny settled. Tayo po ba sa ating buhay spiritual, meron pa ba tayong issue patungkol sa kaligtasan? Marami pa ba tayong iniisip na dahilan kung bakit tayo ligtas na? O meron pa tayong mga reasoning kung bakit tayo ay hindi pa nakakatanggap ng assurance na sinasabi natin? Hindi pa tayo ganun kaklaro, hindi pa tayo ganun kasettle. Dito sa binasa natin sa buhay ng Apostol Pablo, makikita natin, inamin niya. Hindi lamang basta alam natin kung ano yung buhay niya before, kundi after na siya tunay na naglingkod sa Diyos, nagkaroon siya ng tunay na relasyon sa Diyos, nakita natin kung paano yung katumpakan ng kanyang buhay spiritual. Pero bago nangyari yun, may issue sa kanya sa kaligtasan kay Pablo. Before niya na-encounter ang God,
may issue sa kanyang kaligtasan. Hindi settled, kaya sabi sa atin dito, ang payo sa atin, dapat settled tayo, assured tayo patungkol sa kaligtasan. Sangayon kay Pablo noon, nung hindi pa niya na-encounter agad, pero siya naglilingkod sa Diyos, sangayon sa kanyang pagkaunawa, ang kaligtasan ay nakadepende sa kanyang ginagawa. Yun ang pagkaalam ni Apostol Pablo. Nakadepende sa kanyang ginagawa at yung sa pagtitiwala niya sa kanyang sarili, hindi sa Diyos. Ang sabi po rito, sa Filipos 3:4, yung unang verse, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip niyo naman na siya may katwirang umasa sa ganitong bagay, lalo na ako. Ang tinutukoy niya rito yung mga bagay na nakaraan. Na kung anong meron siya, kung anong kapangyarihan meron siya, kung ano yung ginagawa niya, na sangayon sa kanya, umaasa doon. Kung yung iba'y umaasa na sila'y maliligtas dahil sa bagay na yun, ang sabi ni Apostol Pablo, lalo na siya. Ipinaliwanag niya, inelaborate niya kung ano yung maling pundasyon na yun na meron siya noon. Yung una, nakalagay sa verse 5, yung unang bahagi, ang sabi rito, ako'y tinuli sa ikawalong araw, mula nang ako'y isilang, ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Ito yung isa sa saligan niya, basihan niya, kung bakit niya sinasabing siya may assurance of salvation. Yung una, yung kanyang religious heritage. Yung minana niyang relihiyon. Alam niyo, marami pa rin sa ngayon, sa mundo, ang ganyan. Yung sila ay, dito na sila ipinanganak, ito na yung kanilang kinamulatan, dito na kami natapa, dito kami babangon. Para sa kanila, hindi na mababago yun kasi yun yung binana nilang paniniwala. Kaya napakababaw o hunang pundasyon na yun dati ni Apostol Pablo. Pero anong paalala? Sabi rito, hindi ang ating religious heritage o yung mga minana nating paniniwala ang makapagliligtas sa atin. Dati, yun ang maling pundasyon ni Pablo nung hindi pa siya nakakakilala. Nasa ngayon, 1,000 taon na ang nakalilipas. Marami pa rin ang ganyan ang kalalagayan. Pangalawa, na bagay kung bakit nagkaroon ng maling pundasyon ang pag-asa ni Pablo, yung religious affiliation niya. Narinig niyo na po yan, na kapag kayo ay kaanib ng ganitong iglesia ay maliligtas. Narinig niyo na po ba yan? May mga ganyan pa rin. Sa kanila, yung pag-anib mo sa isang iglesia, yan ang isa sa malaking factor para tanggapin mo yung tinatawag na kaligtasan. Isang napakamaling pundasyon na nun din ay taglay ni Apostol Pablo. Yung kanyang tinatawag na religious affiliation. Ano sabi niya sa verse 5 ulit, sa kalawang bahagi? Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Ano po ba ang Pariseo sang-ayon sa kasaysayan sa Biblia? Ito yung mga hindi lamang basta nagsasaliksik, hindi talaga ito yung mga eksperto, hindi lamang mga eksperto sa salita ng Diyos, kundi ito yung talagang sumusunod doon sa itinuturo na kautusan. Na para sa kanila, yung kanilang ginagawang yon ang makatutulong sa kanila para sila magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Pero siyempre, dapat maging matibay sa ating paniniwala na ang ating religious affiliation walang halaga yan sa kaligtasan. Hindi ko kung ikaw ay COG, 100% pupunta ka ng langit. Amen po ba? Hindi ko kung ikaw ay Baptist o anumang relihiyon meron ka, hindi iyan ang dahilan, yung affiliation mo, kaya ikaw ay maliligtas. Maliwanag po na dapat makita po natin yon. Pangatlong bagay na dahilan ng maling pundasyon ng Apostol Pablo, yung kanyang sinseridad. Alam niyo, napakagandang bagay makita ito sa paglilingkod sa iglesia, sa Diyos, yung sincerity. Pero dito maliwanag yung sincerity ng Apostol Pablo. Kung yun, doon siya nanatili, mapapahamak niya. Mapapahamak siya. Ano sabi rito? Kung sa pagiging masugid, sabi sa verse 6, kung sa pagiging masugid sa kautusan, inuusig ko ang iglesia. Alam po natin ang kasaysayan ni Pablo. Nung hindi pa niya na-encounter ng Diyos. Di ba?
Ano ang ginagawa niya? Inuusig niya ang mga Kristiyano. Yung kanyang sinseridad sa paglilingkod na akala niya tama siya. Sukdulang patayin niya ang mga Kristiyano. Sukdulang pabilanggo niya ang mga Kristiyano. Dahil sincero siya sa paglilingkod. Yun ang alam niya. Nakala niya tama siya. Pero siyempre, ang Biblia ay patuloy na nagkakaroon ng halaga sa buhay ng bawat isa upang patuloy din na makita natin ang ating kalalagayan. Gaano tayo kasinsero sa paglilingkod sa Diyos? At yung bang ating sinseridad ay para lamang isatisfy yung ating sariling paniniwala o yung gusto nating paniwalaan, hindi yung kung ano talaga yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Magkaiba po yun. Yun ang magkaibang buhay ni Apostol Pablo. Nung una, nung hindi pa siya tunay na nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, yung sincerity niya ay para lamang masatisfy yung kanyang sariling paniniwala. Hindi dun sa kung ano talaga ang kalooban ng ating Diyos. So, maging ito, siyempre, mahalaga na patuloy na mapaalalahanan tayo. Iisa lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Yan ay alam na natin lahat. Iisa lamang ang daan. Kaya kapag hindi tayo dumadaan doon sa daan na yun, patungo doon sa kaligtasan at ipinipilit natin yung ating sarili nating pagkaunawa, yung ating sariling pagpapahalaga sa relihiyon na ating kinabibilangan, yung pagpapahalaga natin doon sa tinatawag nating kagustuhan na magawa yung gusto natin, hindi yung kalooban ng Diyos, yung kung ano yung maluwag sa atin, kung hindi tayo dumadaan sa kung ano yung tunay na daan ng Diyos, iisa lamang ang daan na pwede nating daanan papunta sa kapahamakan. Nagsalamat, siyempre si Apostol Pablo na bago. Kaya kung nagpatuloy siya sa dati niyang paniniwala na mahalaga ang relihiyon sa kanya, sa kaligtasan, yung kanyang affiliation, yung kanyang kinamulatan, yung kanyang sinseridad na hindi naman ayon sa kalooban Diyos, kapahamakan yung kanyang pupuntahan. At yung pang-apat na naging maling pundasyon para kay Apostol Pablo, yung kanyang personal righteousness. Alam niyo, sabi nga, may mga tao na sa sanglibutan, sa paligid, may mga na-encounter kami. Tapos sabihin nila, ako naman hindi ko na kinakailangang sumimba, hindi ko na kinakailangang maging born again, o kung ano man yung mga paglilingkod na yan. Basta ako'y nananalangin sa Diyos, sa aking bahay, ako'y walang ginagawang masama sa aking kapwa, ako'y tumutulong sa aking kapwa. Para sa kanila, okay na yan. At sa Biblia, may mga ganyan din kasaysayan. Diba? Yung binatang mayaman, alam natin na kasaysayan nun. Ang sabi rito, yung personal righteousness. Sa verse 6, kalawang bahagi, kung pagiging matuwid naman, sabi ni Apostol Pablo, kung pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Kita niyo si Apostol Pablo? Napaka-dangerous, di ba? Yung malaman mo sa sarili mo na ikaw ay lumalakad, may katwiran ka, napakalaking danger, no? Yung sabihin sa iyo ni Satan, ikaw ay ang galing mong tao, wala kang ginagawang masama. At dahil doon, sa iyong palagay, dahil sa kabutihan mo, pagiging makatwiran mo, ikaw ay pupunta sa langit. Pero sabi ni Apostol Pablo, kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Kaya ano paalala sa atin, Isaias, sa 64:6, ang ating mga katwiran ay tila o parang maruming basahan lamang sa harap ng ating Diyos. May katwiran tayo, sabi ni Isaias, katumbas lamang yan ng maruming basahan kung sa sarili lamang natin yung katwiran natin. Sabi ni Pablo sa Tito 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Diba yan din ang sinabi niya sa Efeso 2:8-9? Kaya makikita nyo, yan yung apat na bagay na pinaniwalaan ni Apostol Pablo na mali ang pundasyon niya, na iyan din yung apat na pinaniwalaan ng maraming tao ngayon sa mundo. Diba, sariwa sa ating isipan yung lahat ng yun?
Yan din, ang laman pa rin ang isipan nyo. Kaya pag pupuntahan nyo ibang mga mag-evangelize ka, pumunta ka sa ibang reliyon, pumunta ka, sasabihin lang, oh hindi, dito na kami ipinanganak. Dito na kami mamamatay. Diba? Kung alam lamang nila na yung patutunguhan ng impyerno. Diba? Pero sa kabila na may mga paalala, nagpapatuloy pa rin. Pero siyempre, yung lahat ng pangit na yon, ng mga bagay na yon, na walang kabuluhan, pinagtibay pa rin naman ni Apostol Pablo. O sinabi niya kung bakit mali, walang halaga. Ang sabi rito sa verses 7 to 8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan niya. Bagaman yun ang maganda sa isang katulad ni Apostol Pablo, di ba tayo? Last year, 2020, at magsige ng mga taong nagdaan, marami tayong pagkakamali sa sarili natin at maging sa ating paglilingkod sa Diyos. May mga pagkakamali tayo, may mga maling ginawa, may mga pagkukulang tayo. Pero kaibahan kay Apostol Pablo, inamin niya. Inamin niya yun, na siya nagkamali. Hindi lang basta inamin niya, kundi pinakita niya kung ano yung dapat na ginawa niya. At ang sabi rito, ngunit dahil kay Kristo, yung mga bagay na pinahalagahan ko noon, ay itinuring kong walang kabuluhan na ngayon, yung apat na binanggit natin. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Kita nyo yun? Yung mga maling paniniwala, yung mga personal nating mga mali na maraming maaaring na-justify. Pero sabi rito, ano ang katotohanan dito? Sabi ng Apostol Pablo, dati ang kaligtasan depende sa relihiyon, sa kanyang religious affiliation, sa kanyang self-righteousness. Pero sabi rito ang katotohanan, ang kaligtasan ay pinagkaloob lang ng Diyos. Ang sabi rito, sa verse 9a, sabi niya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dati, ang kanyang pagiging matuwid, sinusunod niya ang kautusan. Kinilala na niyang mali at ipinakita niya ngayon ang tama at ginawa niya sa kanyang buhay. Alam niyo po, ito yung patuloy na ipinapaalala siyempre sa bawat isa natin. Minsan kasi yan ang nagiging dahilan kaya tayo ay nagiging pabaya doon sa mga bagay na meron tayo. Yung bang kapag hindi natin ito pinagsikapan o yung talagang hindi tayo nagkaroon ng sarili pagsikap dito, yung kapag ang bagay bigay lang, parang hindi tayo masyadong malibang napakahalaga talaga. Pero kapag simple lamang, tandaan nyo mga kapatid, balikan lang natin yung nakarang Christmas. May mga nagregalo sa inyo. Hindi lahat ng regalo sa inyo super mahal, super ganda, or super gusto nyo. Tama po ba? Doon sa mga hindi nyo masyadong gusto at hindi masyadong mahalaga, hindi nyo masyadong pinakaingat. Maraming iba, hindi nyo pa nabubuksan nyo yan. Kung yan ay t-shirt, baka hindi nyo pa naisusukat man lang. Tama ko ba? Eh, ganyan po. Or di kaya, baka ibinigay sa inyo, niregalo sa inyo, pinalitan nyo lang ang sulat, iniregalo nyo na sa iba. Kasi bakit? Kasi hindi naging mahalaga. Diba? Hindi naging mahalaga. Makita sana natin yung kahalagahan ng kaligtasan. Yan ay regalo, libre. Yes, pwedeng i-share. Pero hindi pwedeng wala ka. Dapat meron ka rin nun. Pangalawang katotohanan, bukod sa itiregalo sa ating Diyos, yan ay makakamta natin sa pamagitan ng pananampalataya. Yan yung basic teaching. Na dapat alam na alam lahat. Dapat assure tayo dyan sa ating salvation. Ang pinag-uusapan pa natin yung unang numero na sinasabing dapat settle tayo doon sa ating salvation. Ang salvation, yan ay by faith. Sa verse 9,
Sa ikalawang bahagi, kundi sa pananalig kay Kristo, ang pagiging matuwid ko ngayon ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero siyempre, kapag sinabing by faith tayo nagkaroon ng kaligtasan, pero pag tinignan mo yung faith na meron tayo ngayon, sa mga panahong nagdaan na kung saan ay napakamapanganib yung 2020 dahil nga sa COVID, marami ang nagkaroon ng tinatawag na takot o yung tinatawag na pagkawala ng pananampalataya. Kasi bakit? Yung iba hindi lamang namatay physical, kundi nawala sa paglilingkod. Bunga ng tinawag natin na pandemic na yan sa iba't ibang kadahilan. Di ba? Ang sabi rito, kundi sa pananalig kay Kristo, ang pangagiging matuwid kung ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya makikita nyo, nahuyag yung apat. Yung kaligtasan by faith. At yan ay regalo. Hindi ikaw ang bumili. Hindi tayo ang bumili. Si Kristo ang nagbayad para sa atin. Pangalawang bagay, para magkaroon tayo ng tinatawag na panibagong pasimula, panibagong sigla sa paglilingkod. Get to know God in His fullness. Ano ba sabi ng Apostol Pablo ang kanyang layunin sa verse 10? Sabi rito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yung una ay give up ni Paul, yung kanyang religious affiliation. Wala na yun, hindi na yung dahilan niya. Nawala yung kanyang tinatawag na pagsunod sa kautusan. Wala na yun, hindi na rin sa kanya yan. Ang para sa kanya, ang sabi niya, tatlong bagay. Para yung fullness of God ay malaman niya. Yung una, nais niya na makilala si Kristo personally. Tayo lang ang makasasagot sa ating sarili, mga kapatid. Gaano natin kakilalang personal si Kristo? Baka mas kilala mo pa ang asawa mo kaysa kay Kristo. Baka higit mong kilala ang asawa mo kay Kristo kaysa kay Kristo. Sabi ni Pablo, nais niya na personal niyang makilala. Ang sabi rito, ang tanging hangarin ko ngayon, lubusang makilala si Kristo. Pag tinanong mo ang mundo, Kristiyano man, born again man o hindi, kilala niyo ba si Kristo? Taas ang kamay, kilala lahat nila si Kristo. Pero yung buhay na nakikita sa kanila, napapahayag, hindi nila kilala si Kristo. Pangalawa, sabi rito, para makilala niya yung kabuuan o yung fullness of God. Si Pablo nais niya na makilala si Kristo powerfully. Sabi rito sa verse na patuloy na bahagi ito, maranasan ang kanyang kapangyarihan. Naranasan niyo na ba yung kapangyarihan ni Kristo? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan yung kapangyarihan ni Kristo ay masasabi niyo kapag tinanong kayo, kapatid, naranasan mo na ba ang kapangyarihan ni Kristo? Ano yung unang-una agad o nag-iisip ka pa ng mga dahilan na paano mo naranasan yung kapangyarihan ni Kristo? Kay Pablo, sabi niya, maranasan yung kapangyarihan ni Kristo, yung kapangyarihan na kung saan bumuhay sa Kanya. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, yun yung dapat number one na naranasan natin. At bunga ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan yung napakalaking kapangyarihan dahil imagine ninyo, isang patay mabubuhay, anong klaseng kapangyarihan ang ginamit o ang meron doon? Kaya para gusto niyang malaman yun. Gusto niyang lumago siya doon, magpakatibay.
mula sa pagiging mamamatay tao. Anong klaseng kapangyarihan yung bumago sa kanya? Para mula sa mga uusig ng Kristiyano ngayon, siya ginagamit na ng Diyos para yung mga Kristiyano ay mabuhay. Maging payapa. Huwag matakot. Naranasan na ba natin yung kapangyarihan ng Diyos na mula sa pagiging tayo na hindi maganda yung ating ugali, yung ating pag-iisip, yung ating buhay. Bunga ng kapangyarihan yan, nabago na tayong tuluyan. Naranasan na ba natin yung kapangyarihan yan na yung buhay natin ay binago na ng Diyos? Sabi ni Pablo, gusto niyang maranasan yun. Gusto niyang malaman sa kanyang buhay. At sabi pa rin dito, para malaman yung kabuuan, yung fullness of God, He wanted to know Christ painfully. Maraming tao sasamahan ka lamang sa sarap, sa ginhawa, sa saya, sa kasaganaan. Di ba yung alibugang anak? Sabi ron, ang dami niyang mga kakilala, kaibigan. Nung siya nag-enjoy sa mga bagay na kinuha niya sa kanyang anak. Pero nung nawala rin lahat yun. Pero dito sabi ni Apostol Pablo, gusto niyang maranasan, malaman yung buhay kay Kristo na merong tinatawag na pain. Ano sabi dito? Makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Imagine niyo mga kapatid, paano ba namatay si Kristo? Wala namang kasalanan, pinatay. Di ba? Napakasakit sa tao yung ikay pagbintangan lamang na hindi mo ginawa, pinagbintang ka lang, galit na galit ka. Pero ito, pinatay. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, gusto niyang maranasan yung naranasan ni Kristo. Meron na ba tayong ganong karanasan o kaisipan sa ating buhay? Na handa tayo masaktan. Handa tayo makatanggap ng mga negatibong salita. Handa tayo makatanggap ng pag-uusig. Handa tayong mamatay para kay Kristo. Naabot na ba natin yan? Palalagayan. Ang sabi sa pinag-aaralan natin, mag-start ulit tayo. Fresh start. Makikilala lamang natin ang tuluyan si Kristo sa buhay natin kung mailalagay natin sa ating sarili yung kanyang naranasan. Di ba? Sinasabi natin, subukan mong lumagay sa aking kalalagayan, maiintindihan mo. Di ba? Pero ganun tayo. Na kaya hindi natin maunawaan yung tao. Ang daling minsan magpayo, di ba? Pero kapag tayo na yung nasa sitwasyon, doon natin nakikita, doon natin siya mas lalong maunawa. Ganun din. Dapat maranasan natin yung pain na naranasan ni Kristo. Sabi rito, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Pangatlo, para magkaroon tayo ng fresh start sa ating buhay, put the past behind you and look to the future. Ito yung maliit na pag-aaralan natin. Kalimutan na nakaraan, harapin ang hinaharap. Sabi sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang hinaharap. Ano yung bahagi ng nakaraan ni Apostol Pablo? Yung kanyang paniniwala tungkol sa kanyang religious affiliation. Yung kanyang pagiging die-hard na pariseo. Diba? So, dulang gumawa ng mali. Itinaligdan niya yun. Maaaring sa buhay natin, at alam ko naman lahat tayo, nakaranas tayo na nagsikap na patuloy na gumawa sa kalooban ng Diyos itong nakarang taon, pero hindi pa rin natin nagawa yung talagang hinahanap sa atin ng Diyos. At nakaramdam tayo sa ating buhay ng kakulangan, ng tinatawag na humihingi tayo ng tawad sa Diyos dahil nga doon sa
pangyayari na yung panahong nagdaan na pinagkakalooban tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya, magkapagamit sa Kanya, hindi ito nagkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Di ba? Ang sabi rito sa Revelations 12:10, sino si Satanas? Siya yung accuser natin. Sa lahat ng mga mali, mga pangit na bagay na nangyari sa atin ng mga nakarang taon, na hindi tayo nakalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, inaan niya tayo, yung guilty feeling, ilalagay niya sa ating isipan. Di ba? Nagkakaroon tayong, nag-guilty tayo sa ating sarili na para bagang kahit gusto na natin ngayong taon ay magbagong buhay, maglingkod sa Diyos dahil ang iniisip natin, yung naging kaparaan, yung nakapabayaan, hindi tayo makausad pa rin. Trabaho ni Satanas yun. Na tayo ay magkaroon tayo ng tinatawag na guilty feeling sa ating buhay. Pero siyempre, ano sabi ni Apostol Pablo? Put your past behind. Kapag ngayong 2021 ay dala pa rin natin yan. At ito'y nagkakaroon ng negatibong epekto sa ating paglilingkod. Iwan natin. Yan ang may alam na alam natin sa ating sarili. Tayo mismo, alam na alam natin lahat kung ano yung mga bagay na yan na pumipigil sa atin para tayo ay masiglang magpagamit sa ating Diyos. Ang sabi rito sa Hebreo, paalala sa atin lahat, 14:15, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng samaan loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Alam mo dito, minsan, di ba, tayo naging, kami minsan pag nag-uusap-usap ng mga pastor, kami man na nakakaranas ng panghina sa aming sarili. Nakakaranas kami. Marami kaming problema, marami kaming pagsubok. Nakakaranas din kami ng paghina. Pero yung bagay na ito, kahit minsan, bunga ng mga napakalaking problema, eh gusto namin umiyak o magsalita o ano man, hindi namin ginagawa. Kasi bakit? May maapektuhan. Di ba? Whether we like it or not, bilang tao, mga miyembro, nakatingin sa mga pastor. Eh kapag ang pastor nakikita mong lulug-lugo, nanghihina sa mga problema ay bumabagsak, di ba? Hindi dapat ganoon. Kaya sabi rito, huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito'y napapasama ang iba. Naranasan nyo na ba na bunga ng ating sama ng loob? Minsan sasabihin natin, nagkaroon tayo ng tampo sa church. Hindi tayo dadalo. Ano ang naging epekto nun? Yung asawa mo hindi rin dadalo. Yung anak mo hindi rin dadalo. Di ba natin nakikita yung epekto? Na minsan nagiging makasarili tayo. Na, oh, basta i-express ko ang aking sarili. Sukdulang napasama ang iba. Walang masama. Ang Biblia, huwag nating dadamputin, huwag tayo magiging extreme. Yung sinasabing hayagan na sabihin mo na ikay magtuwid kaysa sa ipakita mong wala kang pag-ibig, magkaiba po yun. Maging matalino tayo sa paggamit ng tinatawag na ating mga pagpapasya. Lalo tigit, ginagamit natin ang salita ng Diyos. Tatandaan natin na tinukso ni Satanas ang ating Panginoon Jesus, ang ginamit niya ay salita ng Diyos. Ang tanong, dapat makita natin, ito ba ay makakapagpasama sa iba? Ito sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Kasi pag tayo nagtampo sa ating asawa, sa ating anak, sa ating iglesia, sa kung saan tayo naroon, may nadadamay. May nakikisama ng loob sa madalit sabi. May nakikisimpatya na nangyayari tuloy. Sila man nadadamay. Kami po, ni Nida, nung lalo't higit na kami bago-bago. Walang mag-asawa kasi hindi nag-aaway. At dumating kami sa punto na extreme na sa pag-aaway namin, saktulang kami maghiwalay. Hindi isang beses, maraming beses.
Pero sa lahat ng pag-aaway namin ngayon, hindi namin ipinaalam sa iba, lalo tigit sa aming pamilya. Kasi bakit? Sa mga nakikita ko, kapag yung pag-aaway ng mag-asawa ay abot sa angkan sa mga magulang, silang dalawa nagkasundo na, galit pa yung kanyang beenan at yung kanyang mga hipag. Diba? Maging naingat tayo doon. Ito rin sinasabi ng Apostol Pablo. Huwag tayong maging dahilan na ang iba ay mapasama. Maging instrumento tayo sa pagtayo ng ating mga kapatid. Ulitin ko, lahat tayo may problema, lahat tayo nagkakamali. Pero sa umagang to, matuto tayo kung paano tayo pinaalalahanan na sa problema man o sa kasayahan, maging kalakasan tayo ng ating mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4:31-32, nakakatuwa naman si Apostol Pablo din sa ating pinag-aaralan. Pinakita niya yung mga pangit, hindi pinakita naman niya yung mga solusyon na nilakaran niya. Sabi rito sa 31-32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at po. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi rito sa bilang na ito, sa number 3, put the past behind you and look to the future. At panghuli, pang-apat, para ma-maintain yung tinatawag na fresh start sa ating buhay paglilingkod. Continue drawing near to our God. Itong pang-apat na ito yung tema natin for this year. Drawing near to our God. Siyempre, paano ba mangyayari yun? Paano ba tayo lubusang mapapalapit pa sa ating Diyos? Sa verse 48 dito sa mga talata nating binabasa sa Filipos na sinulat ni Apostol Pablo, sabi rito, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sabi rito, nagpupunyagi. Pag sinabing nagpupunyagi, sa English, press on, pagsikapan, hindi ito simple lamang na come what may. Na hindi mo inaasahan na punta ka ron, nakarating ka sa finish. Hindi. Press on, ang sabi rito. Magpunyagi. Meron tayong sakripisyo na gagawin. Ang sabi rito, press toward the goal. Kapag ang goal ay naririyan, yung papunta kay Kristo, na siya nating tinitingnan, para marating natin yun, dapat lumapit tayo. At hindi simpleng lakad lamang, kundi may pagpupunyagi kasi mahirap. Pero ang suma, dapat mahirap man, dapat ang maging dulo nun, ang resulta, mapalapit tayo sa Diyos. Draw near to our God. Persevere. May pagtsatsaga. Sa umagang to, ang Diyos ay pinaalalahanan tayo at patuloy na tayo nais na magkaroon ng panibagong sigla ng paglilingkod sa taong ito. Si Pablo at maging si Santiago ay nagpaalala sa atin. Yung ating mga binanggit, kung tayo ay meron pa rin ganitong kaisipan sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin, na hindi pa lubusang nagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Diyos, sa mga nanonood, sabi rito, give up your religion for a relationship with Christ. Magkaroon tayo ng relasyon, hindi sa religion, kundi kay Kristo. Put the past sins and failures behind and look to the future. Pressing toward the finish line. Don't give up until you reach
to go. Panghuli, continue drawing near to our God. Hindi po pwedeng ngayon malapit. Bukas malayo-layo na konti. Lalayo muna ako ng konti. Layo muna ako. Sabi dito, draw near. Press on. Sana matanggap natin ang maliwanag at buo at may sa kabuhayan natin ang salita ng Diyos na sa umagang ito'y ninanais niya na matanggap natin, maunawa natin, magkaroon bahagi sa ating buhay. Kasi ang magiging resulta nito, isang matagumpay na paglilingkod sa Diyos. Yung 2020 o yung mga nakaraang taon pa, maaaring sabihin natin na ang bigat para sa atin. Pero siyempre, tayo patuloy na umaasa na ang 2021 ay magiging pagpapala sa bawat sa atin. Amin po ba? Maging pagpapala, hindi lang sa mga bagay na material, kundi lalo tigit sa ating spiritual. Paglagom, how can you make that possible? Yung pagiging fresh ang start natin this year, get your salvation settled. Pangalawa, get to know Christ. Pangatlo, put your failures and your sins behind. At yung pang-apat, draw near to God with all your heart unswervingly. Happy New Year, mga kapatid! Happy New Year! Pagpalain nawa tayo natin, Diyos, ng malusog na pangangatawan, ng masaganang sa financial na bagay, magkaroon tayo ng patuloy na kagalakan at lalo tigit yung kalakasang spiritual ang pagkatiwala at igawad sa atin ng ating Diyos. Have a blessed year 2021. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan natin Diyos. Pati yung mga muli at yung mga katabi ng Happy New Year. Happy blessed New Year. Okay, tayo po lahat ay mo tayo manalangin, aming amang dakila at magpangyarihan sa lahat. Muli, salamat po Diyos sa napakagandang pagpapala na muli ay binibigay mo sa amin. Pagpapalang spiritual na ito rin po ang ninanais namin o Diyos na malakaran namin at patuloy na ikay magkaroon ng kagalakan sa buhay ng bawat isa. Patawad po o Diyos sa aming mga naging kakulangan, sa aming mga bagay na hindi nagawa para sa iyo, at sa mga bagay na mali naming nagawa sa iyong harapan. Patuloy na humihingi kami ng gabay at patnubay sa pamamagitan ng iyong mga salita at magawa namin o Diyos kung anong nais mo sa buhay po ng bawat isa amin, ang makapaglingkod sa mas mataas na antas ng paglilingkod ng may pag-ibig at pagtitiwala sa magagawa mo sa bawat isa. Salamat po Ama, pinagkakatiwala namin ang taong ito na 2021 at maging ang mga taong darating sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli palakpakan po natin ating Diyos. Hallelujah.